Dunay gingon ana magkaigsunan para sa 1 Timothy chapter 4 verse 12 para sa mga young people ug kadtong young in heart. Dunay gingon din ha. 1 Timothy 4:12. Let no one despise your youth. Di ba? Let no one despise your youth, but be ye example. Be ye model. Be ye example. Be ye in the purpose of God. In word, in conduct. Dapat ito basahan ninyo na diya. Kinahanglan nga walay tugutan nato nga mag-look down sa itong kinabuhi. As long as na si Jesus nato, na nanggugma sa Ginoo nato, pabor sa Ginoo na nimo. Panalangin sa Ginoo uban nimo. Tungod ka naglakaw kas katuyuan sa Dios. Basta lang higugma ang Ginoo. Amen? So do not let them. Letter U. O ganina, golden opportunity. Posibleng masway ta, pinaagi sa mga golden opportunity. Work here, work there. Career here, career there. Dito sa US, kapila sila mo trabaho dito. Halos trabaho dito. Mga tapulan tao dito nga, mga katong mga tigulang na, mga tapulan dito, marato makilimos. Pero kasagaran nila dito, bisan ng mga Pinoy mo abroad dito, tag-upat trabaho. Ang uban, wala na panahon lagi sa Ginoo. Mo nang golden opportunity. Number 2, letter U. Unpleasant situation. Unpleasant situation. This may also sway you. Pwede po kang ma-sway tungod sa mga unpleasant situation. Ingani man gud ni siya. That's why ako ngayon ko wisdom sa Ginoo as your pastor. Gusto na ko ang church dili boring. Gusto na ko ang church dunay atmosphere of heaven. Kapag kamusulod ang tao, din himalipay sila. Dili nang ginatawag, unsa man ang simbahan din ha. Uy. Di jud ko ganahan ang ilang simbahan ay kay ihid to foot ka. Saan na lang tong mga yang gingon na pas ginootanan. Yang luwason, yang gigugma ang tanan. Nya kung mag-judge ka, tiro ni kayong tawhanaw, grabe tatuob. Sira dila, ilak ang siban. Patlak. Di pwede pasudlo na. Doon ay mga unpleasant situation sa kinabuhi. Pero akong idirekta ni sa simbahan. Hopefully, ang inyong pag-anhi dinhi, ang inyong pagsimba dinhi, nakapalipay ninyo. Nakapausab sa inyong kinabuhi. Doon ay mga simbahan, nga naagyoy mga unpleasant thing. Ayun lang, grabe po ng simbahan. Oy, grabe bawal ng simbahan na. Oo. Di na tadiha kay, grabe bawal na. Niya, imbis na ikatuyuan ng Ginoo sa imong kinabuhi, di na hinong kamo simba kay na may mga unpleasant thing imo nakita. Okay? But do not let this unpleasant thing sway you. Wala gyud perfect nga church. Walay perfect nga tao. Ayaw pagtanaw sa mga butang nga wa ka mahimuot. Tanawa ang mga butang nga imong gikalipay o imong gikahimutan. Do not let any unpleasant thing sway you from your purpose. Gitawag kas Ginoo, kabalo ka gitawag kas Ginoo. Pero dunay tao, and even siguro ako, ang nakasulti nimo, pulong nga nakapahiubos nimo. And then, di na ka mo balik og simba, di na ka mga lagad, mo backslide na ka, tungod kay nasakitan ka sa pulong. No. Do not let any unpleasant word, unpleasant situation, unpleasant thing sway you from your purpose. Dili si pastor ang naghatag og katuyuan nimo. Dili si brother ang naghatag katuyuan sa imong kinabuhi. Dili ang simbahan mo naghatag katuyuan sa imong kinabuhi. Ang Ginoo mismo naghatag og katuyuan sa imong kinabuhi. Maybe in some way, gigamit rami sa Ginoo. Maybe in some way, makaigsuunan, gamiton po bis Ginoo para matest ka.
in some other way. I may not be a perfect pastor, but I love you with the love of the Lord. May my words siguro dili tanan makapalipay ninyo. Sometimes it will rebuke you. Sometimes it will correct you. Sometimes makaigsuunan ipus ka. Ipus ka para sa purpose. May mga conversation sa mga pastor dito sa Samal, samtang dito mi. While we're talking, ningon ko sa ilaha, maski unsa pay nakita ninyo sa inyong mga membro na sa simbahan, nga murag wa mo mahimuot, ayaw intawon ninyo abuga. Ayaw nagsimba din he! Walay pastor, ngayon niya na. Ang kasing-kasing sa pastor, musabot sa tanan. Kahibalo musabot sa mga kinaiya. That's why ingon ko, Lord, pastor biday ko. Dili basta-basta ang heart sa pastor. Itong evangelist, kay tira, pasagad naman to. Total, di man po siya magdugay diri, kausar man. Bumbahan kag mayo, bang, 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 bang. Wati pakialam. Pero ang pastor, dili basta-basta na. Doon na gid mi pahiluna. Doon na gid mi caring. Uy, yun sa man to si Kuan. Uy, mo ba? O sige. Bisitahin to, pastor. Kay medyo ng luod man to. O sige, bisitahin. Kaya ba sige, mo to'y makapabulag niya hinoon, mabackslide. Dili namin taon may malipay anang na mo backslide. Ako mag-uol, gugog na ay si membro nga mawala. Maski pagbadlungon kang membro ka, mag-uol ko. Walay pastor nga malipay, nga dunay iyang membro mawala. Gawas adtong mga pastor nga nagpapastor-pastor. Pangalan lang pastor, pero ang kasing-kasing dili pastor. Kaya ang kasing-kasing sa pastor, kahibalog yun mo sabot. Ingon ni Pablo, kabalo siyang, mura ba siyang pis-pis, nga kabalo siyang mo change og color. Ingon ni Pablo, kung adto kos mga pobre, magpakapobre ako. Kung adto kos mga dato, magpakadato ako. Ingon ni Pablo, kung adto kos taga-bukid, magpakataga-bukid ko. Ano ba? Kapag adto ni mos bukid, amang aircon nyo dre. Asa mang waterbed, dili ko matulog. Di mo ni anak. Kinahanglan kay balot ha. Di ba? Uyingon na. Ayaw mo padaog ka ng mga unpleasant situations kinabuhi. Amen? Nimtapad, labi na gyud sa simbahan kung doon na kayo nakita dito nga muragwa ka malipay, ipiyong na lang imong mata, itutok na lang gyud sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra may naay katuyuan sa imong kinabuhi. Ayaw pa distract. Ayaw tuguti ang mga unsa man dihang mga butang nga musway nimo. Hallelujah. Number 3. Kadtong letter T. Trauma and discouragement. Adtong Domingo, giwalihan ta ni Pastor Jimar, things na bira nato, gikan sa itong pagtuo, kining discouragement. Ako ang gisulat din kay trauma and discouragement. Kaning trauma man good, this was the experience, past experience, nga naagian sa ka-tao nga dili gini malimtan. And she or he was traumatized by this experience. So kining mo mga experience kinahanglan na atong ihatag sa Ginoo. Kinahanglan ta ma-deliver gikan dinha. Dunay testimony ni kantong nagkanta bitaw sa Protector si Kim Smith may apelyido na ron. Kim Walker Smith. Siya na
abuse po siya. Na-misuse siya o na-abuse siya. O ang nag-abuse niya, ihang stepfather mo siguro to. She was raped siya. Then, grabe good, ihang na-experience. And every time na kuhan siya, murag perminti siya ingnon sa demonyo paghikog. Suicide. Why pulos imong kinabuhi? You are abused and you are misused. Ingnan siya sa demonyo ana. But salamat sa taong gigamit to encourage her. Preach her the good news. May tungod ni Jesus Christ. Giingnan siya nga ayaw putla imong kinabuhi, ayaw o pagpadaog sa imuhang trauma tungod kay naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Discover the plan of God. And so, sometime nadiskubrihan ni Kim Walker ang plano sa Ginoo, nga siya day gamiton sa Diyos to compose songs of worship para sa Ginoo. Mahimo siyang worshiper, mahimo siyang galamiton sa Ginoo sa ilang church. Si Kim Walker migso na ilhan sa tibuok kalibutan. Kung si Kim Walker nagpadaog pa siyang trauma o naghikog siya, maabot siya hang full potential sa purpose sa Ginoo siyang kinabuhi. And karon God used Kim Walker, hallelujah, sa dagkong mga butahang. And God, the Holy Spirit, naghatag kang Kim Walker, o grabe kanindot nga mga lyrics sa mga kanta that would encourage the hearers, the worshipers. Ingon anak, maigso ng atong kinabuhi. Maybe wa pa nimo karon discover. Maybe ang imo nakita karon ang dili maayong mga butang, na diskurahi ka, na traumatize ka sa mga daghang balik-balik ng mga butang na itabo sa imong kinabuhi. Maybe panahon na nga imong iuralog, isurrender ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug moingon ka, Lord, I want to know my purpose. I need to know my purpose. Hibalo ko, Ginoo, do na kay planos kong kinabuhi. I surrender to you my life. Do not let trauma and discouragement sway you from God's purpose of your life. Number 4, letter S. Letter S. Kining shunning away. Shunning away. Daghan kaayong nasyan ani. Shunning away. Ay! Lovely! Kanang adto ta dito sa kuan kay naidisko dito. Nadaghan ra ba kay mga pugi dito, lab? May nalang makauyab ka. Oy, lovely. Adto ta sa kuan karon kay sa mall kay muadto dito si kuan, si Katniel. Katniel ha? Di ba idol ni mo na si Katniel? Unya, worship leader na ba? Unya, kay moabot si Katniel, nasyan away. Liliyay mong tapad ina, nasyan away ka? Grabe temptation, Brad, sister. Kung storyahan lang natong temptation, nining kalibutan na grabe. Ang dami pong tentasyon sa mundong ito. But do not be shunned away. Huwag kang magpadaig. Ayaw padala sa mga kalipayon nining kalibutan na. Kinahanglan barugan nimo ang katuyuan sa Diyos imong kinabuhi. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave to these things, worldly things. Amen? Ayaw gyud. Dili nato migson tugutan. Ang kalibutan, mudaog nato, manintal nato, ha? Unya hayluhon ta. Hayluhon ta kunuhay sa mga butang nga ingon pa nila kalipayon nining kalibutana. Huwag mong pahintulutan, kapatid. Do not let these things, temptation, okay, sway you from the purpose of God.
At dunatas principles. Principles on how to walk in a purpose-driven life. Dunay ihatag nako nga unom ka prinsipyo, pero paspaso nako kay hapit na 11:00. How to walk in a purpose-driven life. Kana bang ang atoang kinabuhi, ang atoang pagpanginabuhi, ang tanan makaigsuunan na atoang motivation sa kinabuhi, puros ra gyud maglakaw diha sa kabubuton sa Ginoo ug sa katuyuan sa Dios. Amen? Okay? Aron na mahimong effective atong kinabuhi. Makabilin tag legacy sa sunod henerasyon. Makashare ta, makaigsunan, makatabang ta sa uban. Dunay mapanalanginan sa atong kinabuhi. Amen? Tungod kay kita naglakaw sa katuyuan sa Dios. So, these 6 principles may help us, makatabang ni nato, na daghan bersikulo akong ihatag, unsaon nga kita makaigsuunan maglakaw diha sa kinabuhing may hingpit nga katuyuan. Number 1, know the will of God in your life. Know the will of God in your life. Saan mo pagdiskubre ang kabubuton sa Diyos imong kinabuhi? Saan mo pagdiskubre ang will sa Ginoo? Just know. Unsa una? Through prayer, reading the Word of God, devotional, worship, pagdaig sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo, then basa sa pulong sa Diyos. Ang Holy Spirit, pag magpuyo na si Holy Spirit sa atong sulod, every day, may mando na si Holy Spirit. May guide na si Holy Spirit. May conviction na si Holy Spirit. Amen? So know the will of God. Naaragid din ha maigsoon. Dungga na nato na natong Domingo. Para tagaan ta mong bersikulo, di na ko magdugay din ha, ilista lang ninyo nimong mga bersikulo. Ephesians chapter 5, verse 17. Colossians chapter 1, verse 9. Akong balikon, Ephesians chapter 5, verse 17. Ikaduha, Colossians chapter 1, verse 9. Ikatulo, Romans chapter 2, verse 18. Romans chapter 2, verse 18. Sunod, Ephesians 1, 9. Then Romans 12, verse 2. Okay, I hope na inyohang nasulat makigsunan dito sa inyong balay, basahan ng mga bersikulo. Katabang na sa inyo ha, aron ninyong masabtan o madiskubrihan ang plano sa Diyos sa inyong kinabuhi. Amen? Romans 12, verse 2. Ephesians 1, verse 9. Romans 2, verse 18. Colossians 1, verse 9. Ephesians 5, verse 17. Number 2. How to walk in a purpose-driven life. Number 2, discover your potential. Discover your potential. Okay? Diskubriha ang imong talent, imong skills. Kita tanan datuo ko duna na magintay skills, talents. Siguro dili ka singer pero dancer ka. Siguro dili ka dancer pero cleaner ka. Janitor. Siguro, dili ka musician, pero ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, evangelist ka. Pastor ka. Prophet ka. Naa ka sa fivefold ministry. Siguro, businessman ka. Businesswoman ka. Discover your full potential. Pangayo sa Ginoo. Sama ni kay mo karingon siya, na-discover niya, gi-abuse siya, but deep inside sa iya, kahibalo na siya sa naa siya potential. Wapo siyang tingog. Sa dihang gipagamit niya sa Ginoo, sa dihang paggamit siya sa Ginoo, nakakompose siyang mga kanta. Kanta niya nga, perting ninduta, nakahatag og impact. Di ba? So, this also, young people, I heard testimony ni Shakira, na gusto gid siyang magpagamit sa Ginoo. And now, look at her. Ako siyang gipasaka ganina din. So, I need to push her. Kaubanan nila, ni Isa, nila, they need to be encouraged aron ma-reach nila ilang full potential. Kining mo mga galamiton sa Ginoo needs encouragement to them to reach
their full potential. Pero sila mismo mo'y mo discover, ana. Ikaw mismo mo'y mo discovery, ana. Kung wala siya maabot din dili siya makigsuunan, makahimo sa iyahang buluhaton din Sila play, o kinsa pa din gigamit sa Ginoo. Alangan man, magpa-train ka og as a worship leader, unya, di ka kahibalong mutono sa imong kanta, sa imong tingog. Dili na siya pwede. Nga inigkanta nimo, ang imong tingog na adin histibong ko, ang gitara o ang keyboard na dito samal. Ano na mao? Di ba? So dunay discovering sa tuang mga potensyal, sa tuang mga skills, dito ta mahimong epektibo. Dito ta gamiton sa Dios. Amen. Dunay mga gifts ang Ginoo nga gihatag nato. Siguro gitagaan kag potential sa Ginoo to entertain, to usher. Di ba? Siguro gitagaan ka sa Ginoo og kanang potensyal nga magsige lang kag smile. Mag-entertain. Mura kay si McDonald's. Sinabasig ka na imong potensyal. Ayaw og kaulaw. Kay mao na imong ministry, mo na imong purpose. Gamiton kas Ginoo diha. Pagpakan na tong Ginoo. Di ba? Hallelujah. Nya ayaw kaulaw. Pag ma-discover na nimo ang imuhang skills and potential, ayaw kaulaw. Patabang og kadtong mga nag-una na. Di ba duulon ko nimo? Pastor, pag naaman jud ko'y potensyal nga mag-drums, siya akong buhaton, pastor. Ako ingon ta ka. Tanaw sa YouTube, tanawa ng pinaka-the best drummer niya. Oh, nya pagkahuman, atin dirig prayer, nya atin og practice. Kay kinahanglan tagdaghang drummer. Ano na, dili ra pud ta sumulan sa naong nila diri. Para na kamo naglingkod din ha. Okay naman yung people, kamo naglingkod. Mas, nani mo yung potential. Basig! Guwapo pa na yung tingog niya. Ay lang panghambog. Kinahanglan na imong i-discover na. O kinahanglan nga imo nang mapagawas. Kinahanglan nga imo nang ma-practice. Nga naman, diha ka malipay. Amen? If the thing that you do is the thing that you know, your purpose, sabihin ko sa iyo, kapatid, ikaw ang pinakamasayang tao sa mundo. Ikaw na ang pinakamalipayon nga tao. Nga naman, wala man ka na misuse. Wala man ka na abuse. Gigamit ka sa Ginoo. Amen? Pagkagigamit ka sa Ginoo, way taong makatamak sa imong katungod. Way taong maka-abusar nimo. Way taong maka-misuse nimo. Kaya nga naman, nag-function na ka diha sa katuyuan sa Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Natagaan na ba muna akong bersikulo sa Discovering Potential? Wala pa no? 1 Timothy chapter 4, verse 15. 1 Timothy chapter 4, verse, tagair ko tubig diha, palihog bi. Kaya medyo ughan ako ang 1 Timothy 4:15, 2 Peter 1 or chapter 1 verse 5 to 15. 1 Timothy chapter 4 verse 15 and 2 Peter chapter 1 verse 5 to 15. Number 3 na ta. Gamay na lang yun. Number 3. Make the calling of God your top priority. Make the calling of God your top priority. Okay? Himua nga ang pagtawag sa Ginoo or ang calling sa Ginoo sa imuha mo'y imong number 1 priority. Amen? Kaya nahibalog ka nga mo na imong number 1 priority, si Lord imong number 1 priority, lagi makatintal nimo.
Walay makabira nimo, walay makadala nimo. Dili ka masway. Because your top priority is the Lord and the purpose of God. Pagka si Lord ang imuhang first priority sa imong kinabuhi, ug ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi, mo'y imong first priority sa imong kinabuhi, igsoon, so ginlan ko ikaw, ang imong kinabuhi, kanunayng smooth ang dagan. Because you are walking in the right path. Diba? You're walking in the right path. Submit your ways to the Lord. Submit your plans to the Lord. And your path will be made straight. Amen? Psalms 37 verse 4. Himua o isabmitar ang imuhang plano ngadto sa Ginoo ug ang imong dalan mahimong hapsay. Amen. Pero ato ni gitanaw din your calling, the calling of God sa imong kinabuhi, make it your top priority. At the top gyud. Nagid sa top. So, paras nako, ang akong pagkapastor, this is the calling of God sa akong kinabuhi. Pero negosyante pug ko. But as a businessman, is not my top priority. Business is not my top priority. Ang top priority nako is ministry. Ang top priority nako is to be a pastor of the gospel and of the people of God. May mong pastor ninyo. Muna ako top priority. That's why daghan na kay kog giagian ani. Sa ko ang pagkapastor, daghagit, daghan kay kog giagian, pero wag gyud ko mo give up. Wag gyud ko mo sibog. Wag gyud ko migson magpadala. Ngano man, kahibalo ko nga mo ni purpose sa Ginoo sa akong kinabuhi. If magpasway ko, grabe tong problema ha, niya may ngono, abroad na ka ko. Grabe to kong problema ba? Abroad na ka ko, no? Mo na akong giunahuna. Pero samtang nagsikog pamalandong, ana, di ko malipay. So samtang daghang ningagi, pagtuo ra gyud akong gigunitan, ingo Lord, dili gyud ko nimo gibutang, pastor gyud ko Ginoo, ikaw nahibalos tanan, I will stand firm in my faith, kay balo ko kini imong katuyuan, duna kay maayong katuyuan, busa saligan ko ikaw Ginoo, and look. Dili gyud ka makaigsoon magmahay kung unsa imong gibuhat, basta nasayod ka nga kani katuyuan sa Dios. Pakpakan nato ang Ginoo. Next. Tagaan sa tamog bersikulo. 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Romans chapter 1 verse 6 to 7. Romans chapter 1 verse 6 to 7. Sulat na ninyo kay wala na ako nagibasa, dito na ninyo nabasa. 2 Thessalonians chapter 2 verse 12 to 14. 2 Thessalonians chapter 2 verses 12 to 14. Kuha na ninyo? Akong balikon. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Romans chapter 1 verse 6 to 7. 2 Thessalonians chapter 2 verse 12 to 14. Make the calling of the Lord your top priority. Can you say amen? Kaya duta sa ikaupat. Ikaupat, di ko magdugay diri tugod kay nadunggan na nato niya tong Domingo. Wali ni Pastor Jemar. Ikaupat, stand firm in faith. Stand firm in faith. 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians 16 verse 13. Luke 21 verse 19. Akong balikon, 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians 16 verse 13. Luke 21:19. Stand firm in faith. Amen? Ang tanong stand firm in faith. Barug lang yun sa pagtuo. Amen? Ayaw yung buhi sa pagtuo. Bisan unsa may igsoy, may tabo nining kalibutana, basta gunitan lang yun nato ang pagtuo. Ang gingon sa Hebrehanon, magpabilin kita.
Amen? Magpabilin kita diha sa kamot sa Ginoo. Dili kita mauyog. Number 5. Hebrews 12 verse 2. Number 5. Keep focused on Jesus Christ. Keep focused on Jesus Christ. Diya, tanaw sa ako. Ayaw tuguti nga mo blurred ang imong pananaw. Imong vision, imong sight, imong vision. Ayaw tuguti. If naay problema, ayaw tutuki ang problema. Tutuki siya nga makasulbad sa imong problema. Amen? Kung dunay panalangin, kung dunay daghang kwarta, ayaw tutuki ang kwarta. Tutuki siya nga naghatag sa kwarta. Amen? Hallelujah. So, keep focused. Focused on Jesus Christ. Do not let distractions blur your vision. Ayaw tuguti, ma-blurred na. Pagka ma-blurred na, di ka na nako maklaro. Amen? So, pagka ang tao nga dili focus, di gid siya makalakaw diha sa kabubuton sa Ginoo, sa purpose sa Ginoo, sa kinabuhi. Ngano man, dili man siya focus. Digingon niya, unstable. Unstable siya. Dunay pagduha-duha, dunay kabalaka na nakapugong kaniya, dunay distraction, ug uban pa mga butang nga nahitabos kinabuhi. Pero nevertheless, if we are focused on Jesus Christ, we will makaigsuunan, remain hopeful. Magkapabilin na tang dunay paglaom, malaumon tungod kay ang atong focus na kang Jesus. And we know that all things will work together for our good. Pagpakan nato si Jesus. Number 6, og katapusan. Og mo ni ako ang tagaan og dako nga pagtagad og mensahe. Di na ako ni mahuman ding katapusan karon. Mo ni ako ang topic karong Domingo. This will be my theme karong Sunday. Mo ni ika-unom nga butang makaigsuunan nga atong himuon. These 6 principles on how to walk in a purpose-driven life. Ang ika-unom is take dominion. Everybody say, take dominion. Sige, kusgo na to. Take dominion. Isulti imong pangalan, ing na take dominion. Isulti sa imong pangalan, dayon, take